Ito na ang pinakasagot sa anong boltahe na tanong. Yo! How are you? Uy, shucks. New look. This is Quarog Tattoos and welcome sa another video. May nagtanong, Calves Tattoos. Shout out sa'yo, salamat sa pagtatanong. Master, may tanong lang po ako. Ano po ba dapat voltage ng lining at shading? Ito, sabihin ko na sa inyo, walang written rule or libro na nagsasabing ito lang ang voltahe mo sa lining at shading. Okay? Magdidepende ito, guys, sa balat. Paano sa balat? Yan ang tanong nyo, di ba? Sa 17 years of experience ko, ito ang aking naging norm. Kumbaga, naging routine ko. Every nagtatattoo ako, hindi ko kilala yung balat, bagong kliyente, ito ang norm na ginagawa ko. Nasa sa inyo na kung susundin nyo o hindi. Pero ito ang ginagawa ko sa mga bagong clients. Okay? Para malaman ko kung ano ang voltahe ko. Ngayon, sinabi ko sa inyo na sa balat magdidepende. Guys, hindi ko sinasabing ito lang ang tama, pero ito ang tama para sa akin. Yung age, let's say 30 years old and below, solid pa ang balat. Kahit lakasan mo ang voltahe mo, hindi siya masyadong mabubugbog kaagad. Sa mga matatanda, guys, mas matanda, mas brittle ang balat. So lahat, kailangan mag-iingat ka. Which is, ito yung pinaka-solid na sinasabi kong routine na kailangan yung itry. Kasi dito ako nag-improve, okay? So, na-identify mo na yung kliyente mo, ito ang edad, 30 years old, intact pa ang balat. Magsa-start ka ngayon sa first 5 minutes, guys. First 5 minutes, magsa-start ka sa mababang voltahe muna. Okay? Muna. Okay? Start slow, start low. Ibig ko sabihin, start slow ka sa pagtusok, i-check mo muna yung balat. Bagalan mo lang muna. Tapos, let's say, sabihin natin yung voltahe mo, babaan mo lang muna, 6 lang muna. 6 volts, babaan mo muna. Sa 6 volts ka muna mag-start. Okay, ngayon, hindi pa rin pumapasok yung ink. Mahirap to Ngayon, ang gagawin mo, mag-a-adjust ka ngayon sa needle. Needle depth, okay? Bago ka mag-adjust ng voltahe, mag-adjust ka muna sa needle depth. So, a-adjust mo yung protrusion ng needle. Okay? Medyo laliman mo ng konti ngayon. Okay, next na tusok. Medyo pumapasok pero hindi solid yung pagpasok ng ink. Ngayon, doon ka mag-a-adjust voltage. Pag-a-adjust ng voltage, hindi po abrupt. Ibig ko sabihin, huwag kang magja-jump ng 6 to 7 or 6 to 8 or 6 to 9. Mag-a-adjust tayo per decimal point. Okay? 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. Okay, mag-a-adjust ka pa konti-konti. Pataas ng pataas hanggang pumasok yung ink. Pag solid na, pumapasok na, yun, stick ka na doon. Kunwari, 6.5, pumapasok na siya 6.5 at saka ganong lalim. Stick ka na doon sa 6.5. Ngayon, sa shading, mas mataas ang voltahe, mas mabilis dapat ang hagod mo. Kasi, imagine mo naman, kung sobrang taas ng voltahe mo, let's say 8 volts ka, o sobrang bagal mo alam mo yun, sobrang bagal mong maghagod, bugbog ang balat sa ganun, okay? So, bakit ko sinasabi yung slow and start low sa first 5 minutes. Ang tawag dyan, guys, is skin assessment. Which is, ito hindi to tinuturo sa normal na dito ko lang sasabihin sa inyo, skin assessment is the most important para sa akin. Diyan ako nagbe-base lahat, guys. Skin assessment. Kasi, first 5 minutes, diyan ko malalaman kung anong needle ang kailangan kong gamitin. Hindi siya pumapasok sa bag pins. Palit tayo ngayon ng standard. Hindi siya pumapasok sa gantong ink. Kailangan natin magpalit ng ink. Try nga natin tong ink na to. Ganon, guys. Ito yung sinasabi ko na years to pinag-aaralan. Yun yung detail by detail na sinasabi ko sa inyo na kailangan yung matutunan. Okay? Hindi siya ganun kadaling matutunan, pero it takes patience talaga at kailangan maging solid na focused ka sa kung ano yung pinalitan mo, ano yung gantong, focus mo na solid yung balat. Huwag kang tusok ng tusok. Hindi pwede yung tusok ng tusok sa sa professional na pagtatato. Okay? Kung gusto mo talaga maging professional, aralin mo rin, sinasabi ko, guys. Hindi ko sinasabing akong super professional na tattoo artist, pero hindi to tinuturo. Okay? Yung sinasabi ko sa inyo ngayon. So, yung tanong ni Kuya Calves Tattoos, shout out sa'yo, huwag kang magsistick sa isang voltage. Mag-depend ka sa balat. Yun ang pinaka-importante. Dahil, ilagay nyo sa utak nyo, iba-iba ang balat, guys. Merong super sensitive na balat. Merong balat kalabaw na kahit tusukin mo ng solid, hindi pa rin pumapasok. Kahit laliman mo, hindi pa rin pumapasok. Kahit ulit-ulitin mo, hindi nadudurog yung balat. Merong ganun. Okay? So, first 5 minutes, ilagay mo na yan sa utak mo. Routine na natin
natin, kailangan first 5 minutes, assess muna natin yung balat. Huwag tayong magmamadali. Ang nagmamadali, napupunta sa pangit na tattoo, okay? Sa pangit, napupunta sa wild na tattoo. Hindi natatapos ng maayos ang nagmamadali, okay? So, first 5 minutes, i-assess mo muna yung balat. Uy, shucks, namumula to lipat muna ako, ganyan. Sa portrait, merong detalyeng ganun, guys. Pag gumagawa kayo ng portrait, merong detalyeng, ay, namumula. Huwag ka munang tusok ng tusok dun sa namumula. Lipat ka muna. Ituturo ko sa inyo lahat yan. Basta, share nyo tong video na to. At kung may natutunan kayo dito, please like and subscribe sa YouTube, Quarog TV, Facebook, Quarog Tattoos, Instagram, Quarog Tattoos. So, yun guys, isipin natin, first 5 minutes, assess the skin. Kasi, ang balat, hindi pare-parehas. Diyan, kapag pumapasok na ang ink, diyan tayo magsistick sa voltahe na yan. Okay? At all throughout the tattooing process, merong mga areas siguro na medyo kailangan mag-a-adjust ka ng konti sa voltahe. Okay? Kasi, uy, parang hindi pumapasok dito sa area na to. Medyo lakasan mo ng konti para pumasok, maging solid. Ganun lang. At kung mag-a-adjust ka, point decimal ang adjustment ng voltahe. Hindi abrupt, okay? Gradually. Decimal point lang. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Ganun. Try mo yung sinasabi ko to para malaman mo kung ano ang solid na voltahe para sa skin na yon.